Sa 1 Peter 3:7 po yan. So mga kapatid, no, kapag tayo pala, mayroong mga problema sa ating mga spouses. Not necessarily na mga mananampalataya o hindi mananampalataya. Hindi sinabi. Pero sinasabi doon, kung tayo ay may problema sa ating mga asawa, ay malamang ating panalangin ay hindi sasagutin. Why? Bakit? Dahil ang asawa ay pinakonsider na church. The husband and the wife. Diba? Pinag-aralan natin last time yan. It's the church. Okay? Kaya po, mag-ingat tayo. Next po. Of those who doubt and are double-minded. Sabi po yan sa James 1, 6-8. Okay? Pag tayo nanalangin, hindi naman nasasagutin ng Panginoon yung panalangin ko. O kasi na naman, nanalangin pa rin ako. Hirap ba? Pero, hindi naman ako kanan. If we doubt, and if we are double-minded in our prayer, God will not answer that. Next, of those who want to be seen by people, yung mga papansin, yung mga napapakitang tao, hindi sasagutin ng Panginoon. Next, those who heap up empty praises. Yung mga kapisado ng mga praise, isasama sa prayer para gumanda yung dating na panalangin. Hindi po sinasagot ng ating Panginoon yan. Sabi po yun sa Matthew 6. Okay? So, ayan. At sunod natin yung mga private and public prayer. So, doon sa statement ng Panginoon, sa Matthew 6:6, ang Panginoon isulat sa Matthew 6:6, some have supposed that public prayer is not to be offered. Pero, mga kapatid, we would be praying like the Pharisees who wanted to be seen by them. Kapag tayo ay gano'n ang ating intensyon sa ating panalangin. Rather, yung true prayer po ay ginagawa sa isang private room. That's the reason. Tama po ba yun? So, the Lord Jesus does not forbid public prayer. What He forbids ay yung mga hypocritical na mga palisay na kung parang manalangin ay parang nagyayabang lamang. Hindi to honor God, hindi to worship God, but rather to be seen by pious men outside. Nagpapakitang ginas, nagpapapogi lang sa kanilang panalangin. Yun yung context ng Matthew 6:6 mga kapatid. To be seen by others. A Christian, more or less, should pray in secret. In secret. Hanggang maaari. Bakit? Kasi He hereby does not forbid public prayer. Rather, contrast false and true prayer. Kasi bakit? Yung mga nagpapakitang tao lang at hindi they do not care about men. They do not care to be seen by men who even go to the privacy of their room without knowing or without anyone knowing that they're praying. Kaya kung talagang ninano sa atin, so private tayo manalangin. Of course, there are times sa prayer meeting, public talaga yun. Pero yung sinasabi dito, yung prayer na isang righteous man, na isang nananalangin sa Panginoon Kristo, ay gawin mo ito in private. Therefore, yung interpretation ay dapat excluded yung public prayer. Dito sa panalangin, na intim, na gusto natin makausap ang Panginoon Diyos, na gusto natin magsalita sa atin, more than we speaking to Him, but God speaking to us, through prayer. Yun po yung gusto niya. No? Public prayer, no, just like a private prayer, is commanded in 1 Timothy 2:8. Okay, tingnan po natin. 1 Timothy 2:8.
1 Timothy 2:8. I desire then that in every place the man should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. I desire then that in every place the men should pray. Of course, men here, specifically, nagsabi ng mga men niya. Pero hindi ito nililipid sa mga lalaki lamang. Pati mga babae kasama. Okay? So public prayer, just like private prayer, is commandment. So yun po yung commandment sa atin. Okay? And sabi po sa Matthew 6:5 and following verse, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they have to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Kapatid, secret prayer, the prayer of the righteous man is powerful and effective. Okay? Sabi po sa 1 Timothy 2:8, ibig ko ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Yun po yung nasabi ko kanina. So, when we consider paragraph 4 of our confession, chapter 22, prayer is to be made for lawful things and for all kinds of people who are alive now or will live later. But prayer should not be made for the dead, nor for those who know to be sin, who have sinned the sin that leads to death. Hindi tayo dapat nananalangin sa patay. Sa kamag-anak ng patay, siguro, sa mga mahal sa buhay ng patay, yun ang mga ipapanalangin natin. Okay? So, ano po yung subjects ng prayer natin sa 22:4? Sabi, ourselves. So, dapat, panalangin naman natin ating sarili. Yun. Okay, nandiyan po yan sa Psalms 106, verses 4-5, 2 Corinthians 12:7-8. Sorry po, hindi na po natin tinitingnan yung mga verses dahil po sa ating po kakulangan ng oras. Number 2, fellow believers, fellow saints, all saints. Nanalangin po natin sila. Okay? Sick brothers. Kapag meron tayong mga kapatid na may sakit, pinapanalangin natin yan. Okay? Brothers who commit a sin not leading to death. Yung mga nadidisiplina, yung mga merong mga pagkakasala, pinapanalangin po natin sila. And then ministers of the word, yung mga pastors, mga missionaries natin, mga preachers po natin, pinapanalangin po natin yan. Andiyan po yung mga kaukulang verses po, no? And then, mga anak natin, hindi natin pinabaptize sa mga anak natin, but pinapanalangin natin sila. Until such time, they are ready. Of course, siyempre, pag magulang, kaya naman tatanda-tanda na, papanalangin pa rin natin ating mga anak. But here, with regards to their salvation, kapag sila ay ready na, kapag sila ay tumanggap sa Panginoon, no? Sinasabi, at tayo, sabi natin, kapag ang bata, ating mga anak, ay nag-profess na ng kanilang faith sa Panginoon, ay tuloy-tuloy na rin ang ating panalangin. Okay? Our rulers, diba, sa inyong ating mga prayer, prayer meeting, dapat pinapanalangin natin ating bansa, ating mga rulers. Okay? Bagamat hindi sila mananampalataya, ang kautusan ay dapat ipanalangin natin ang ating mga rulers. Kasama dyan ang ating mga leaders sa ating bansa at leaders sa ating iglesia. Our enemies, pray for your enemies. Meron po ba sa inyo nananalangin sa mga kaway niyo? Wala. Confess mo ba yung later on? Kaya totoo yun.
dapat po talaga pinapanalangin natin ang ating mga tao. Not necessarily kaaway ng away, but someone is really not in good terms with you. Pray for them. Kung di pa mananampalataya, ipag-pray natin lalo na maging mananampalataya. Kung mananampalataya, i-reconcile kayo ng Panginoon. Hindi dapat nagtatagal po yung ating away, yung away-away, yung ating hindi pagkakasundo sa ating kapwa. At lalo-lalo na sa kapatid sa Iglesia. Okay? Next, all kinds of men. Lahat na pabala, pinaparalangin natin. Dapat. But of course, it's given priority, ourselves, our fellow brothers, mga kapatid natin na may sakit, mga kapatid natin na nagkakasala, nakadisiplina, yung mga pastor natin, missionary, preachers, etc., mga anak natin, mga rulers natin, our enemies, and then all kinds of men. Okay, sabi ko yun sa 1 Timothy 2:1. So, it is the Lord's prerogative, mga kapatid, to tell us the terms of approaching Him in worship. And when we approach God in worship, we pray. We ask Him. We ask of Him. So, yung mga extra biblical practices na ginagawa natin, ay dapat iwasan po natin. Okay? Dahil meron po appointed wisdom ang Panginoon na binigay sa mga anak niya, sa mga mananampalataya, sa pamamagitan ng pananalangin. Okay? Next, ang concluding statement natin, number 1, prayer is a moral duty of every believer. Moral duty po natin yan. Dapat tayo ay nananalangin. Okay? Lalo po siguro kakontrol na po. Tayo ay dapat manalangin. Because it is our moral duty to pray. And acceptable prayer is one of reverence and with fear in the time of God. Kaya tayo nanalangin mga kapatid. Kaya acceptable ang ating mga prayers because we are praying to one holy, true God. Triune God. Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Thirdly, humility, faith, perseverance, and love. And prayer is needed. Ano yun? Humility, faith, perseverance, and love in prayer is needed. Bakit humility? Nagpapakumbaba tayo sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos naman. Faith, nananampalataya tayo na sasagutin ang ating mga tamang panalangin in accordance to His will. Thirdly, perseverance. Yan, di ba? Nakapa tayo. Nakapa na tayo manalangin. But we ask to be persevering sa ating panalangin. Pang-apat, may pag-ibig sa ating panalangin. Para natin sabi yung pag-ibig sa ating panalangin. Lord, I want you, Lord, I love you. Hindi po gano'n. Sabihin, pinapanalangin natin, yung mga sinabi natin kanina, sino yung mga yun? Yung sarili, ating kapwa, brothers in Christ, brethren in Christ, may sakit, saka yung mga nakadisiplina, yung ating mga katiran, yung ating mga rulers, yung ating pastor, yung ating enemies, at maging yung lahat ng klase ng tao sa mundo. Siguro, malamang, marahil, datapot, subalit, yung mga all kinds of men kung tayo na kulang, hindi natin napapadalangin ang ating mga tao. But they need prayers. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Lagi ko natin tapadaan po yun, mga kapatid. And that is what needed in our prayer. Number 4, prayer is always gospel. We think about God, we think about Christ, what He has done for us on the cross. We thank Him for everything that He has done on the cross. We thank Him for His finished work. We thank Him that we are given life and life eternal. Yan po yung kagandahan niya. Gospel-related po ang ating prayer. So, with that,
Natapos po ang ating lesson ngayong umaga. At let's give 5 minutes for our Q&A. May tanong po ba kayo? Sige po. Bakit hindi naniniwala sa Diyos? Nag-pray. And then, sinagot ang prayer niya. Is it coincidence lang o si God din ba ang sumagot sa prayer niya? Good question. Isang tao, di mananampalataya, nanalangin sa Panginoon at siya ay sinagot. Ano po ba yun? Good prayer po ba? Bad prayer? Ano po ba yun? Coincidence. Coincidence ba? Saan sumagot sa Ang God ba sumagot sa okay. Napakaganda po ng tanong na. Actually po, there's such thing as common grace. When we say common grace, it's common to everyone. So when an unbeliever prays to God, I don't really know the heart and mind of God, but this thing is for sure, may common grace siya. So pag sa common grace, maaaring masakop yun ng common grace. Maaari din sinagot ng Panginoon. Okay? Dahil, siyempre, Panginoon, creation naman na tayo. Pero kung creation na tayo, sakop nga po yun ng common grace. Okay? At yung salvific grace, yung patungkol doon sa mga mananampalataya na sila ay nakikristo na, siyempre, ang mga panalangin niya ay more or less. I would say more, sinasagot ng Panginoon. Kapag ayon doon sa inaral natin. Yung mga parameters na sinabi natin ay yun yung tinuturo natin. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, hindi siya nasagot ang iyong panalangin, baka ikaw ay selfish, baka masyadong mean, self-deny. Ganon. So, di ba, sinasabi, pray according to Jesus' name, according to the Holy Spirit, the body of the Holy Spirit, and also according to the will of God the Father. So, that's for the Christian. Kung sa non-Christian, pabalikan natin yung ating kapatid, ay may kita natin doon na maaaring sinagot din yan according to the common grace ng Panginoon. Kasi ang grasya ng Panginoon ay common sa lahat. Pero pagdating doon sa mga mananampalataya, iba na yan. Hindi na siya basta common grace, salvific grace na siya. Dahil save niya mga yan, ang mga panalangin more or less, most likely, sinasagot. Okay? May follow-up question. Meron pa po ba last? Okay, sige po. Matahimik kayo lahat. Tayo po ay hindi po sa panalangin. Aming Diyos at aming Ama, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay po, Ama, na ang iyong